Sunod-sunod na ang kanselasyon ng mga biyahe sa Lebanon. Dahil sa tumitinding bakbakan, biyahe ng eroplano ito ha. Oo. Kaya nagkaroon yata tayo nagkomisyon ng chartered flight papunta doon. Kaya lang, hihingi pa tayo ng permiso para makaland doon ang eroplano. Check natin ha. Kung pwede na bang mag-land doon ang kinomisyon natin, chartered flight ito para po may repatriate na doon, makaiwas sa gulo ang ating pong mga kababayan na mga OFW, karamihan ito Yusek Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. Attorney Olalia, magandang umaga. Sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo, this is Aljo Bendijo. Attorney. Good morning po, Sir Aljo, at good morning sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa po. Opo, nailikas na ba natin lahat? Kung hindi pa, kailan po talaga natin maililikas na ang gusto ng umuwi na mga kababayan natin na ipit sa gulo dyan po sa Israel, sa hangganan ito ng Lebanon? Sa ngayon po, yung ating mga kababayan na nasa evacuation center doon po sa Migrant Office sa Beirut at ay inilikas po natin sa mas sigurado at safe po na evacuation na malayo na po sa kaguluhan. No? Okay. Habang inaantabay po natin yung number one, either resumption ng ordinary or commercial flights palabas po ng Beirut or yung ating pong kinukomisyon ngayon at ginagawa na chartered flight mula po sa Manila manggagaling patungo pa ng Beirut at nang sa ganon mailikas po sila. Ang problema po natin ngayon, Sir Aljo, ay sarado po ang lahat ng opisina sa Lebanon dahil po sa kaguluhan, pero ang ating labor attaché ay nakikipag-ugnayan kung saan siya pwedeng mag-request doon sa tinatawag na landing rights, no? Yung pagbigyan siya na mabigyan ng permit yung ating charter na aeroplano para po makalapad. Ilan ho ang nagpahiwatig ng gusto ng umuwi sa Pilipinas ng mga kababayan natin, Attorney? Sa ngayon po, meron tayong 111 na nasa shelter. Iba't ibang shelter po yun, no? 4 na shelter. 63 yung nasa Hotel Monteverde, may 16 sa isang lugar, at yung yung karagdagan ay nasa kabilang shelter, no? Tapos meron po tayong 115 na OFWs din na tinutulungan po natin para mahingan po natin ang tinatawag na exit permit sa Lebanese immigration officials po nila. Totoo ba yung mga balita natanggap na may ilan tayong mga OFW doon, nagtatrabaho, na iniwan po ng kanila mga amo? Dahil magulo na? May mga ganun pong sitwasyon dahil nung kasagsagan po ng pagbobomba, ang sabi po ng mga ilan nating mga kasamahang Pilipino na nasa shelter na po natin ay iniwan po sila, no? Iniwan sila ng kanilang employer sa bahay at sila nga po ay natakot kaya sila po ay lumisan na. Yung iba naman po ang kwento, nakuha na rin po natin sila. Sila po ay isinama sa bundok at doon sila lumipat, pero noong medyo nakaramdam sila na parang hindi sila safe, umalis na rin po sila doon. Ano ba ito, sir? Mandatory na repatriation? Voluntary po Voluntary ang pa Alert rin. Level 3 na kasalukuyang pong umiiral sa Lebanon, pero gayon pa man, ang ating pong abiso sa mga kababayan po natin ay sana ay lumikas na dahil baka po lumala ng gusto ang sitwasyon, magsarado ang kanilang Beirut Airport, lalo po tayong mahihirapan sa paglikas. Ano pong mga pamantayan, panuntunan na iakyat ito sa Alert Level 4? Mandatory na. Nasa Department of Foreign Affairs po ang mandato para iakyat po nila. Sila po ay nakikipag-usap sa ating pong Philippine Embassy doon at yung ating PE doon ay kinakatawan niya para malaman po ang sentimiento ng mga Pilipino at nakikipag-usap po sa lahat po ng kanilang counterpart para po i-assess yung present situation ng kaguluhan sa bansa. Pag sila po i-avail po ng ilan natin mga kababayan doon ng repatriation, ano pong nag-aantay sa kanila sa Pilipinas? May tulong bang may bibigay ang pamahalaan sa kanila? Bilang tugon po sa instruction ng ating mahal na presidente, magkakaroon po ng whole of government assistance
ang ating pong tulong na ibibigay sa mga kababayan po nating makakauwi. Mula po sa DMW, tatanggap po sila ng hindi bababa sa 75,000 each. Mula po sa OWA, another 75,000 each. So, bali 150,000 po ang matatanggap ng isang OFW. Hindi pa po kasama dyan yung tulong na ibibigay ng DOH, ng TESTA, at ng DFA at yung iba po pang ahensya na tumutulong din po sa ating mga kababayan. Opo, mensahe na lang po sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas na nag-aalala sa kanila pong mga kamag-anak na naipit po doon sa Lebanon and Israel. Go ahead po, Yusek Kaulalia. Muli po, salamat po Sir Aljon sa matulong po ninyo na makakapit po tayo sa mga OFW, lalo na sa pamilya po nila dito sa Pilipinas. Para po sa mga pamilya po dito sa Pilipinas na nagtatrabaho yung kanilang kamag-anak sa Lebanon, meron po kaming hotline 1348 at yung Facebook page po namin, nandoon po yung iba pong telephone numbers namin. Kumontak lang po kayo dito sa amin kung kayo po ay nahihirapang kumausap o kumontak po sa mga kababayan, ang mga kamag-anak po ninyo sa Lebanon, no? At kami na po ang magpapahatid ng inyong mensahe, tutulungan po namin kayo, i-update po namin kayo sa kanilang sitwasyon. Muli po, maraming salamat po. Thank you po, Yusek Attorney Bernard Olalia ng DMW. ASEC Robert Ferrer ng DFA makakausap natin. ASEC Ferrer, magandang umaga sa ngalan ni Kong Erwin Tulfo. This is Aljo Bendijo. ASEC. Yes, good morning Aljo. Almost daily na yung usapan natin. Opo, okay. Opo, hindi pa ba iakyat ito sa Alert Level 4? Sitwasyon po doon sa hangganan ng Israel at ng Lebanon? We are paying close attention to the developments on the ground. And the decision will depend on the assessment and objective recommendation of our embassy there in Beirut. Mm-hmm. And when he makes his recommendation po, one country team approach po yan. Ang leader po is Ambassador Balatbat, a seasoned veteran career diplomat, and he consults all the members of his one country team under his leadership for that decision. Ano po kautusan ng Pangulo para sa mga kababayan po natin na ipit po doon sa Lebanon? Unang-una, gusto ng Pangulo na safe ang mga kababayan natin, ano? At gusto niyang ipaalam na yung embahada sa Lebanon at Israel, pati lahat ng opisyal dito sa Maynila, ay ginagawa ang lahat upang matiyak na ang kaligtasan ng ating higit na 40,000 Pilipinong naninirahan sa Lebanon at Israel. 30,000 sa Israel, 10,000 plus sa Lebanon. Sinisikap nilang yung ating team doon mapauwi sa lalong madaling panahon ang mga gusto nang bumalik sa ating bayan. So according to Ambassador Balatbat, may 500 pang natitira na pending yung kanilang exit visa clearance, and the DFA is taking care of this. The good news nga, as I told you yesterday, bukas na yata yung immigration processing office na Lebanon, yung tinatawag na General Security Ministry. Opo, okay. Sa pagkalatan, kumusta na pong sitwasyon ngayon doon na ASEC? Walang Pilipinong nabalita na nasaktan pa sa Lebanon, and I hope that continues. Ganon din sa Israel. Atake ng Israel laban sa Hezbollah at sa paghihiganting atake ng Iran sa Israel, ano? So may 2,000 tayo na Pilipino sa Iran. Most of them are well integrated, married to Iranian nationals, and they are accounted for by the ambassador in Tehran, si Robert Manalo. Nakikipag-ugnayan ang ating mga embahada sa region sa kanilang Filipino communities para maayos ang mga papeles at exit clearance in case dumami yung request for repatriation. So, yung sabi ni Ambassador Balatbat nung isang araw, kalahati nag-withdraw, nagbago ang isip. So, I don't know why. So, we are keeping in touch with Ambassador Balatbat every day. And we're asking him to continue to consult his Filipino community kung ano yung nararamdaman nila.
Alright, maraming salamat po. ASEC Robert Ferrer ng DFA. Good morning po. Okay, mabuhay kayo.